ng Bethlehem pag December, kaya hindi December 25. Kaya kailan ba talaga pinanganak? Wala kasi eksaktong petsa sa Biblia, kapatid eh. Ayoko naman dagdagan yung Biblia, walang eksaktong petsa sa Biblia. Pero kung kukunin mo sa isang biblical analysis, probably si Kristo pinanganak, it may be the last week of September, between the last week of September and the first week of October. Kung kukunin mo yung panuntunan ng Biblia, na nung panahong ipanganak siya, nauna sa kanya ng 6 na buwan si Juan Bautista, dahil matanda ng 6 na buwan si Juan Bautista. At si Juan Bautista naman nung ipaglihi ay doon sa panahon ni Abias, sa pulutong ni Abias na kinabibilangan ni Zacarias na tatay ni Juan Bautista. Kung kukunin mo ang suma niyan sa Biblia, papatak pinanganak si Kristo 15 months after nung makakita ng vision si Zacarias. Lalabas yun ay early October or late September. Kung titingnan natin ng mabuting, kung kukwentahin natin. Pero hindi yan December. Ayoko lang magbigay ng eksaktong petsa kasi walang eksaktong petsa ang sinasabi sa Biblia. May pagbabawal ang Biblia, wag natin dadagdagan, wag natin babawasan. Kaya ayokong magbigay ng aking sariling akala o kuro-kuro. Ang mahalaga, basta ipinanganak si Kristo. Nung panganak si Kristo, matahimik, walang gulo. Ngayon, pagka December 25, putukan ng putukan, nakawan ng nakawan, may mga nasusunog na bahay dahil sa paputok, may lasingan pag December 25. Tiyak na tiyak, hindi yan yung silent night na ipanganak si Kristo. Ng isang kaharian, lalabas ka bang mag-isa? Yung mga pinaghaharian mo, papayag ba na ikaw lang mag-isa, maglalakbay kang malayo? Wala naman tricking sa Biblia eh. Wala nun. Basahin natin yung dumalaw kay Jesus kung trickings. Sa Mateo 2:1 patuloy, pakinggan mo nakasulat. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ang sabi ng banal na kasulatan, nang ipanganak daw ang Panginoong Jesus, merong dumating mula sa silanganan mga pantas na lalaki. Wise men. Wise men. May nakalagay bang 3? Walang salitang 3. Wise men. Wala nakalagay na 3 kings. Wala nakalagay 3 wise men. Ang nakalagay lang, wise men. Meaning, plural yan. Pwede yung 4, pwede yung 2, pwede yung 3, pwede yung 5. Alam mo naman ang mga form ng noun, Man, singular. Men, plural. Woman, singular. Women, plural. Ang nakalagay, wise men. Ibig sabihin, plural. Ngayon, may nakalagay ba sila ay kings? Kung ikaw ay hari ng isang kaharian, lalabas ka bang mag-isa? Yung mga pinaghaharian mo, papayag ba na ikaw lang mag-isa, maglalakbay kang malayo? Ngayon, kung 3 kayong hari, lalabas ba kayo? 3 lang kayo? Tatawid kayo ng mga bundok, mga disyerto? Lalakbay ba kayo ng 3 lang kayo? Pare-pareho kayong hari? Kung 3 kayong hari, kung may kasama kang mga alipin o mga subjects mo, o mga gwardya mo, pagsasambahin mo ba si Jesus, hindi mo sila isasamang sumamba rin? Yung dinidipik ng Belen, ang makikita mo lang 3 hari at saka si Jose, saka si Maria, saka si Jesus. Mali yun. Unang-una, wala sa Biblia yung salitang 3 hari.
Pero pinaniwala kayo na tatlo yung hari, tapos nilagyan pa ng pangalan. Lumabas yan noon lang 6th century, yung Gaspar, Melchor at Baltasar. Kaya alam mo kapatid, yung Christmas, sabi nyo si Kristo pinanganak 25 ng Disyembre, kaya Christmas yon. Pero hindi totoong si Kristo pinanganak ng December, kasi nung ipanganak si Kristo hindi naman malamig. Hindi malamig noon, walang yelo noon. Alam mo, pag December may yelo malamig Lalo na doon sa Bethlehem, nagyeyelo ron pagka December. Nung ipanganak si Kristo, ano ba ang sabi ng Biblia? Pakinggan mo ha? Sa Lucas 2:7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon." So nung ipanganak ang Kristong Panginoon, mayroong mga pastor nasa parang, sa bukid, at pinagpupuyatan na bantayan yung kanilang kawan, yung mga tupa. Pagka ba nakalatag ang yelo, makakakain ba ng damo yung tupa? Pagka ba malamig, puro yelo, ikaw ang pastor, ilalabas mo ba yung mga tupa mo? Malalamigan kayo, sisipunin kayo lahat, di ba? Ano ang ibig ko sabihin? Hindi posible, it is not possible, na si Kristo'y pinanganak ng Disyembre. Kasi winter ang Disyembre sa Bethlehem. So hindi siya pinanganak ng December. Basahin natin ang Catholic Encyclopedia Volume 2, page 607. Ang sabi po rito, Christmas o Pasko. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and it's one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, and January 6, during the first 3 centuries of Christian era history. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Kita nyo? Yan pala piyestang pagano, yung December 25 Pinagdiriwang nila dyan yung kanilang Diyos-Diyosang araw, yung pagsamba nila sa araw ng pagan Rome. So hindi yan ang talagang kapanganakan ni Kristo. Inaamin ng Catholic Encyclopedia na sa Bible, it is unknown, walang nakalagay na petsa. Sila lang ang naglagay. Noong 330, inassign nila ang December 25 for the celebration of Christmas, which is not biblical, so it is not true. Hindi swerte-swerte ang buhay ng lingkod ng Diyos. Meron tayong life pattern na gusto ng Diyos sundan natin. Labag po sa Biblia yon, kapatid. Ang mga lingkod ng Diyos hindi nabubuhay by chance.
Hindi swerte-swerte ang buhay ng lingkod ng Diyos. Meron tayong life pattern na gusto ng Diyos sundan natin. Kung ano yung magiging pamumuhay natin, hindi ibabatay sa mga pamahiin. Ang batayan ng buhay, yung aral ng Diyos, doon ka dapat mabuhay. 1:27 ng Pilipos. Inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung Ebanghelyo, kapatid, yun ang aral ni Kristo. Doon ka magbabatay ng pamumuhay. Kung paano ka dapat maghanap buhay, kung paano ka dapat kumain, lahat ng ginagawa ng taong buhay. Makain, nagsasalita, nagdadamit, nasa Ebanghelyo lahat yan. Pati nga ang pananamit nasa Ebanghelyo. Lalo na sa babae, sabi doon sa 2 ng unang Timoteo, ang mga babae gagayak ng mahinhing damit. So pati sa pananamit, mayroong batas ang Diyos sa Ebanghelyo. Pati sa pagkain, gaya nung sinasabi sa Roma 14, versikulo 23, ang sabi doon, ang nag-aalinlangan hinahatulan kung kumakain. Sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya kapatid, pagka kakain ka, dapat ayon sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Magdadamit ka, mag-aasawa ka, magpapalaki ka ng anak, dapat ayon sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay Kristiyano. Bawal